Hello po guys, nandito naman po ang inyong lingkod, Teresa Junior Juwarbal, ang YouTube channel natin. So bago po tayo mag-umpisa, ay nais ko munang i-shout out si Res Adasa Ocho Torina, okay? At saka yung grupo niya na PCX 160 Cebu, Philippines. Hello po. Oy, ang dami nila oh. Ipakita natin yung picture po nila. Ang dami talaga nila oh. At saka yung logo naman po nila, i-flash natin. Ayan. Okay. So, God bless po sa inyo lahat at saka ride safe. At saka po, shout out din po kay William Sabino sa Pangasinan. Itong si Res Adasa Ocho Torina at saka si William Sabino ay sila po ang mga latest nating mga customer po nag-order sa atin. So, ito na po yung topiko natin. Kasi may nagtanong po sa akin, Sir, ano ba talaga ang dapat na upgrades sa aking Honda ADV 160? So, tinanong ko siya, ano naman ang gusto mo na na upgrades? Kasi tatlo kasi yan. Speed performance upgrades, comfort performance upgrades, at saka yung aesthetic, yung pagpapaganda ng motor. Okay, so sabi niya, Sir, unahin natin yung yung comfort. Bakit po? Matagtag. Matagtag talaga yan. At saka yung yung Showa na rear shock absorber ng ADV 160 ay hindi po talaga yan strong. Tingnan nyo ito nabawog. Nabaliko kung sa Bisaya pa. So now pag dinala nyo yan sa Three Kings, patay. Pagbalik nyo, ayan, 8 na yan. So ang tanong niya, Sir, ano ba talaga ang maganda na upgrades ko para dito? Okay, so ang una kong i-promote sa iyo ay itong pang social status symbol. Pangmayaman to talaga, yung talagang may pera. Ito yung Öhlins. Ang Öhlins ay gumawa po ng rear shock absorber para lang sa Honda ADV 160. Ito po, ipakita natin sa screen. Ang Öhlins STX 36 rear suspension part number. Ito po, Öhlins STX 36 rear suspension part number HO345. Ayan po, tingnan nyo. Ang ganda, no? Okay, maganda naman talaga yan. Okay, so iyan po ay may kasamang heavy duty spring extra free. Okay? Pero tandaan nyo guys na itong Öhlins STX 36 number HO345 ay mayroon lamang preload, adjuster at saka rebound. Okay? Pero basta Öhlins talaga yan. Okay? So wala nang wala nang ibang masasabi, ay Öhlins talaga. Parang orange. Öhlins! Okay, so pero ang bad news naman ito ay sobrang mahal. So kung mag-order kayo nito sa akin, ay hindi po ako bibili. Dahil po ang reason ko niyan ay yung sahod ko for a month ay hindi kayang ibili nitong Öhlins na to. Mahal! Pero pag may pera, malalim yung bulsa, why not? Okay, so tawag lang. Okay, so ang next na i-promote ko sa inyo na pang trekking talaga, okay, ito yung ginawa ng YSS na para sa Honda ADV 160 nga pang trekking. Take note, pang trekking. Okay, ito po ang GTX 395mm. Ang good news niyan guys ay ito siya ay 3 times cheaper kumpara doon sa Öhlins STX 36 HO345. Mas mura po ito, 3 times na mura.
Kung minsan kasi ang binabayaran mo yung brand. Tingnan mo yung Olens, dalawa lang, preload at saka rebound. Ito, yung GTX sa YSS 395mm ay may tatlong adjuster po ito guys. Ito po yung preload, rebound at saka yung compression. Nakuha ko na po ang pinaka the best na sit up nito. Ang preload niya na pwede lang yung 55-60 kilos at walang top box ay pwede na yung 8 turns yung preload. Okay? At saka yung rebound naman ay 18 clicks. Okay? So, iyan po ang pinaka the best na setup niya. At saka yung compression, kung ano talaga yung recommended diyan sa manual ay i-follow nyo yan. Huwag nyong lagyan ng malaking compression kasi po mawawala po yung headroom, hindi na po yung gumagalaw yung ano nyo, yung shock absorber. So konti lang po yung ibigay. Kung ano yung suggested na normal, iyan lang po. Dahil ang compression po ay iniiwasan po ito na mag-bottom siya at saka sumalpok doon sa taas pag nag-rebound. So meaning, pwede mo siyang doon sa trekking talagang ganun, maganda yun. Pero itong Olens, hindi pa man ako nakagamit nito, bahala kayo. Ang sobrang mahal, 3 times yung price niya. Dito po sa GTX na tatlo yung adjuster niya. So baka pwede din ito sa trekking. Subukan nyo lang, pero ako hindi ako nag-advise sa inyo kasi nga sobrang mahal. Pero basta Olens talaga, wala ka nang masabi pa, pwede mo nang i-trekking ito. Hopefully. Pero ito talagang sa YSS na GTX ay ginawa po talaga para pang trekking po. Okay, now mayroon din itong free na heavy duty spring. So medyo may kamahalan lang kumpara doon sa G-Sport. Now, speaking of G-Sport guys, mayroon din tayo. Pero ito guys, hindi po talaga ako nag-recommend na gamitin nyo ito sa trekking. Kasi ang G-Sport ay wala po siyang compression. Mayroon lamang siyang preload at saka rebound katulad ng Olens. So, ito talaga maganda po ito sa city driving at saka sa mga long distance driving po. So, yung mga lubak sa high speed maneuver ay wala pong problema, pero iba talaga kung dalhin mo na siya doon sa bukid na pang trekking. Iba talaga. So, pwede naman, pero sa tingin ko madali po siyang masira kasi hindi naman siya nakadisenyo po para sa trekking. So, kung magtatanong po kayo, magkano naman dyan, ay tawag lang. Okay, medyo may kunting kamahalan kumpara po sa YSS G-Sport ng ating PCX 160. Kasi nga ang PCX, ang G-Sport ng PCX ay 365, ang sa ADB naman ay 395. So medyo tumaas din siya ng konti. Okay, konti lang po. Mayroon din tayong mga promo, pero pag umorder ka nito, baka po i-free ko na yung limb racing or itong tinatawag natin na maganda talaga ngayon, iyon pong lighter na bell na napakaganda. Iano ko yan sa next time natin. Napakaganda, anti-dragging, magaan, balance pa na So, tawag lang. So ano pang hinihintay mo?